Congratulations. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung madumi po yung gown ko. Sa totoo po, ayoko na pong umakyat kanina kasi nahihiya po ako eh. Pero, pinarealize po kasi sa akin ng nanay ko na hindi ko po dapat kinakahiya yung mancha ko. Kasi wala naman pong perfect eh. At okay lang po yun. Lahat po tayo may mancha, lahat po tayo may weaknesses. At dapat tanggapin po natin yun. Ako po, sa totoo lang, weakness ko po to eh, yung edad ko po. Kahit nare-recognize po ako ngayon kasi madami pong hindi po naniniwala sa akin. Madami pong hindi po believe sa akin. Wala pong tiwala sa akin. Pero ginawa ko na lang din po siyang inspirasyon. Iniisip ko po na kahit bata po ako, capable po ako. Pero hindi ko po alam lahat Pero willing to learn po talaga ako. Tsaka, may mancha man po ako at mamantsahan pa. Ang pinaka-importante naman po sa lahat, diba, kung ano po yung gagawin po natin para po maayos yun, mapaganda, at higit po sa lahat matanggap po yung mga mancha natin. Yun naman po yung pinaka-importante sa dulo, di ba? Salamat po. Miss Apex 2022 first runner-up, Doktora Annalyn Santos! Wow! Galing-galing mo, Anak ka sa ninang mo! Ako, may beauty queen na talaga akong anak. Grabe naman, Nay. Pero sayang po, unti na lang eh. Pero alam niyo po, hindi naman talaga ako nalulungkot. Niisip ko lang po talaga na sayang, sana po mas malaki po yung mabibigay ko po dun sa charity. Oo, anak, diba makakuha ka naman ng 100,000? O ang dami mo na kaya mapag-aaral, lalo mo nang matutulungan doon, diba? Pero in fairness po kay Zoe, no? Deserve niya rin po talaga yung crown. Galing yun. Iba talaga si Doktora Santos. Bigyan na isang crown! Everybody make way for the new Miss Apex! Hey, Annalyn, I told you, you can never beat me. Pero okay na rin. First runner-up ka lang. Congrats, Lynette, ha? Kahit first runner-up lang ang anak mo. Congratulations, Zoe. Galing mo din talaga kanina. Deserve mo yan. Congrats po. Let's celebrate, anak. Dalawa lang silang pumalak. Alam mo, pero masaya pa rin tayo para kay Annalyn. Para sa amin, ikaw talagang winner. Dr. Santos, congratulations. By the way, may naghahanap pala sa'yo. Dr. Santos, we meet again. Hindi niyo naman po sinabi na magiging judge po pala kayo sa isang beauty pageant. Ako nga rin nagulat, hindi ka rin nagsabi, magiging contestant ka pala. Pero seriously, ang ganda ng sagot mo kanina. I liked it. When we are dealing with our patients, we should always think with our mind and with our heart. Congratulations. Thank you po, Doc. Hindi madali ang med school, lalo na sa tulad kong bata. Araw-araw, puyat at pagod, araw-araw may assignments, may quiz, at hindi lang isa o dalawang books ang kailangan basahin, nang sabay-sabay. Pero sa mga challenges na yon, na-test ang mga natutunan at kakayahan ko. At kahit bata ako, binibigay ko ang best ko para patunayan sa lahat at sa sarili ko na kaya ko. Age does not matter. Pero
madami pang pagdadaanan. Umpisa pa lang to, marami pang beses na mahihirapan at marami pang bagong matututunan. Pero, marami ring beses na magtatagumpay. At isa ito sa mga tagumpay natin. Natapos natin ang med school at na-survive natin ang clinical clerkship. Kaya, congratulations sa ating lahat! Pero, balikan natin lahat ng sumubok sa atin. At lahat ng naging inspirasyon natin at lahat ng tumulong sa atin para makamit natin yung mga pangarap natin. Para sa akin, yung pamilya ko yon. Lalong-lalo na si nanay ko. Si nanay ko na araw-gabi nagtatrabaho siya para lang masuportahan niya ako. Tsaka si nanay ko na sinakripisyo niya lahat para lang matupad yung mga pangarap ko. Si nanay talaga yung pinaka-inspirasyon ko at lagi siyang nandyan para sa akin kapag may problema ako. Lagi niya pinaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Kaya, Nay, thank you po. Mahal na mahal po kita. I got you, Nay. Pero, hindi pa po tayo dyan nagtatapos. Pagkatapos po ng selebrasyon at ng pagpapahinga po natin, kailangan natin i-ready ulit yung mga sarili natin dahil dito susubukin ulit ang katatagan natin. Ganyan po talaga dito sa med school. Habang lume-level up po tayo, lume-level up din po yung hirap. Yung katoksikan. Para po siyang laro, pero seryoso tayo. Dahil nakataya po sa atin ang buhay ng mga tao. Pero lahat naman po yan, kakayanin po natin eh. Kakayanin natin kung merong sumusuporta sa atin at kung alam natin na ginagawa natin to para sa mga mahal natin sa buhay. At pagkatapos ng napakahaba at napakahirap na paglalakbay, wala pa rin tayo sa destinasyon. Pero ang importante po ay napakalayo na po natin sa kung saan po tayo nag-umpisa. Mas magaling na po tayo, mas may tiwala sa sarili, at mas handa na po tayo para sa kung anumang pagsubok ang ibibigay sa buhay natin. Naalala ko po, bata pa lang ako, sinasabi nila, genius na daw ako. 141 daw po yung IQ ko. Pero may aaminin po ako sa inyo, hindi naman po ako yung totoong genius. Dahil po para sa akin, yung totoong genius po ay yung isang tao na nagpalaki po ng anak kahit mag-isa lang po siya. Yung taong papasukin niya po lahat ng trabaho para lang masuportahan yung mga mahal niya. Yung tao na sinakripisyo niya yung sarili niya mga pangarap para lang sa pangarap ng anak niya. Sabi po sa dictionary, ang definition po ng genius ay yung isang tao na exceptionally intelligent or creative, either in general or in some particular respect. At isa lang po yung kilala kong exceptionally intelligent sa buhay. Yung tao po na nagpalaki po sa akin na buong-buong pagmamahal. At si nanay ko po yun. Siya po yung totoong genius. At dahil po sa kanya, kaya po ako magiging doktor. At lahat po ng tagumpay ko ay para po sa kanya. Lynette! 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 Lumabas na ang resulta ng board exam. Dali! Halika, dali! Lynette, halika. Halika, halika. Ito, letter S. Santos Annalyn! Di ko man magawang maipagmalaki ang pinagmula. Congratulations, anak! Salamat po, Nay. May anak na po kayong doktor. Di mapapantayan ng anumang hanga.
hangarin. And lastly, ang matagal kong niligawan to join our team in Eastridge under Neurosurgery Department. Alam ko, kilalang-kilala niyo siya. Excited tayo lahat. The youngest doctor in the Philippines. Let's all welcome Doktora Annalyn Santos. Child Star of the Night goes to Annalyn Santos. Congratulations, Doc RJ Tanyag and Dr. Annalyn Santos. For those of you who don't know, Dr. Santos is Doc RJ's youngest daughter. She is a neurosurgery resident at Eastridge Medical Hospital. Aside from her superb intelligence, her friends and co-workers admire her for her kindness, humility, passion, and tenacity. She is truly a person with a great heart. Once again, Dr. Annalyn Santos. So now, we have discussed the molecular and cellular mechanisms of opioids for pain in neurosurgery, including the proteins, the signaling pathways, and regulatory of mechanisms, and its application in the field of neurology and neurosurgery. We can also apply this to clinical practice in better treatment of patients with opioid analgesic and to decrease the risk of addiction and tolerance. Further molecular, behavioral, and genetic research is still promising in this field of research. As for my final word, pain can be treated with any kind of analgesic, just like opioids. But for me, honestly, I believe that love is the best medicine for any kind of pain. But there's no medicine in this world for pain given by love. Thank you. What a presentation! Everybody give a big hand to the delegates of Eastridge Medical Hospital, Dr. Lyndon Javier and Dr. Annalyn Santos. Sino wala ng trabaho? Dr. Virtusio, would you like to give feedback about their presentation? Very, very good, Eastridge Medical. I'm very much impressed with your presentation.